Magandang gabi po sa aking mga kababayang Pilipino dyan sa Pilipinas at kung saan man kayo naroon ngayon sa mundo. Ito po ngayong gabi ng ating topic. Bago po ako magsimula, batiin ko lang aking mga kaibigan at mga viewers na nandito na. Si Sir Al Olalia, si his best friend, Sir Rob Uy, ano pa ba? Si Sir KB, at saka si Sir Jimmy Damsel, Sir Gis. Magandang gabi po sa inyo. Ito na nga po yung ating inihintay na payag ng ating gobyerno dyan sa pangyayari dyan sa West Philippine Sea sa Ayungin Shoal. Meron po tayong video. Ito nga po dyan sa thumbnail natin. Yung ating military, nagsalita na po, no? Ito pong Ayungin Shoal, itong Sierra Madre, ay nakastation po doon yung ating mga Marines, mga sundalo, no? Mga sundalo ng Pilipinas. Tapos, ito ginagawa, hinaharas ng Chinese, ng China po, ang ating military. Dyan sa ating karagatan, sa exclusive economic zone ng Pilipinas, pinapasok at inaangkin nila ang karagatan, no, na hindi naman sa kanila. At ito po, sahag, nanalo na tayo dito, pero hindi po nila pinapansin, hindi nila kinikilala, no. Ito ang kahapon nga po binanggaan nila, no, sinadya mismo ng Chinese na banggain ang ating resupply ship, no, para diyan sa ating marino diyan sa Sierra Madre. Ito po, ilang beses, ikalawa ko na ata to sinasabi, no, nasa vlog ko na ginagawa teka lang po ginagawa nitong Chinese na to is hinaharas yung ating military. Andito na po si Sir Gis. Teka lang po sir ililipat po natin dito sa yan. Dito na si Sir Gis. Sir, magandang gabi po. Best friend. Wala pa po ata siya eh. Diyan? Andyan po ba siya? Pinakyat ka na. Akyat po kayo, pag-usapan po natin to. Ito na si his best friend. Para may katulong ako. Baka mga naman nalamunan ko. Baliktad ata kayo. Baliktad. To si Hinintay ko yung monitor ko eh. Ano po? Alisin ko ng tokens. Sir, napanood niyo po ba yung interview, yung pahayag ng kanina, yung sa military conference nila? Opo. Kunti ang napanood ko. Ito po sir, 'di ba, na-vlog na natin to dati. Sinabi ko na yung ginagawa ng China na to ay hinaharang, no, yung supply ng ating military doon sa Sierra Madre. Ibig sabihin po niyan, kagaya ng gera na po yan. Katumbas po yan ng gera kasi supply na, gusto nilang gutumin yung military. Kahit na ano pang rason nila, hindi nila po pwedeng gawin na iharas yung supply mission ng ating military. Kahit na sinasabi nila na kasi yung doon, yung mga kasangkapan naman, okay lang yung pagkain, di ba? Hindi, alam mo, para sa akin, Cerber, dapat talagang maninindigan na ng Gandang gabi po, gusto yung gobyerno natin. Huwag silang palamya-lamya. Kaya nga po, sir. Inaano na tayo eh. Kumbaga pinoprovoke na tayo eh. Ano po yan, sir, kasi kagaya yan ng Hamas doon sa Israel. Pinabayaan ng Israel, no? Alam naman nila, gusto silang ubusin, Dapat gumawa na sila kagad ng paraan bago pa naging ganyan. Kasi alam mo na kung ano yung intensyon nila Ano yung intensyon nila. So, bago pa sila makagawa ng karumal-dumal na mga gawain, dapat inaksyonan na nila. Ito po, para po sa akin, dapat aksyonan na to ng gobyerno natin. Ito po, katumbas to ng gera sir.
Para po sa Ina-aksyonan akin. naman nila, kaya lang, Mm. ang aksyon nila, parang Mm. walang pangil, parang walang matinding dating sa Mm. China. Oo, Kaya kaya nga kumbaga po. sa para lang tayong tinatawanan ng mga Chinese. Oo. Dahil sinasabi ng mga yan, wala yan. Hanggang Mm. dyan lang ang mga yan. Mm. Hindi, sa tutuusin po, sir, sa buong Asian tayo yung pinaka merong pangil eh. Meron tayong Mutual Defense Treaty sa Amerika. Oo nga, Sa buong, kaso paano naman gagana yun oh, kaya nga, kung di tayo kikilos. No? At kaya nga, saka, hindi, at saka para sa akin, mm, observe, parang mm, maghinay-hinay muna tayo kasi mm, mahirap mahirap Jera? madagdagan ng gulo eh. Ganun po ba yun? Oo, parang sa akin, Para po sa akin kanya sa lang, view ko po, yan po yung view nyo, di ba? kung aanuhin mo Oh. rin, Mm, nakakagalit din yung mm. ginagawang pambubuli ng China sa atin ngayon. Tama po kayo, sir. Kaya kung minsan, Mm, baka dumating ang time na ika nga yung bugso ng galit mm, na hindi natin mapigilan. mm. Pero sa akin hangga't maaari, medyo magpigil muna tayo Yung ilan taon, makakapagpigil tayo. sir, ilang taon na po tayo nagpipigil, di ba? Sa Hindi, panampata ni Gloria yun eh. Hindi, kaya naman kasi masyado tayo inabuso ng China Mm. dahil sa kagagawa ni Duterte. Kaya nga po, isa pa yun. Isa pa yun. Yun yung, Na hanggang ngayon, mm, nakikita pa rin ng China mm, na buo pa rin ang mm, tiwala o pagtatanggol ni Duterte sa kanila. mm. Kumbaga sa parang mamamayanan nila si Duterte. Okay. Sir, ito po yung pananaw ko ha. Explain ko lang po, i-try ko explain. Kasi yung China Dapat po, sandali, ito pala si Is Makisi. nandyan po Paano yun. natin kaibigan to? Po, magandang gabi. Ma'am. Akyat. Andyan po yung hagdan kung gusto nyo umakyat. Ito po sir yung pananaw ko ha. Kasi etong bidiwa sa buong Asia, tayo yung dapat katakutan, no? Kasi may pangil yung meron tayong Mutual Defense Treaty sa Amerika, sa Asia na. Diyan po sa, 'di ba, yung Asian na countries, 'di ba? Cambodia, Thailand, Laos, Myanmar, 'di ba, Vietnam, Thailand, 'di ba, Malaysia, Brunei, Indonesia. 'Di ba sa loob po ng Asian na countries na 'yan, kasama pa pala Singapore. Tayo po ang merong Mutual Defense Treaty sa Amerika, no? Yung Amerika is ito pa, yung Ukraine, wala silang treaty kahit sa anumang bansa, di po ba, sa Wala. NATO at saka sa US, no? Wala silang treaty. Kaya nung sila nagawa ng gano'n ng Russia, no? Bago pa sila makapasok sa treaty, inunahan na sila, no? Yung Pilipinas po, diretso po tayo sa Amerika. Ayan yung kinakatakutan. Yan lang yung kinakatakutan ng China sa buong mundo. Yung US, no? Meron tayong Mutual Defense Treaty sa US, no? Ito po, yung totoong may pangil ay yung Pilipinas diyan sa Asia na, no? So etong China, propaganda po nila yung ginagawa nila sa Pilipinas. Alam niyo po ba kung bakit? Para po sa akin, sa pananaw ko pinapakita nila na kahit mayroong Mutual Defense Treaty ang Pilipinas sa Amerika, walang magawa kasi takot. Yun yung propaganda nila, pinapakita nila sa buong mundo na mahina yung Pilipinas. Propaganda po yan. Yan po yung narrative nila. No? Yan po yung gusto nila i-project sa buong mundo para ipakita sa mga kapitbahay nating bansa na kahit yung Pilipinas wala yung magawa sa amin. Takot yan. Takot sa amin. Kasi Hindi, paano inaasahan ng China kasi na hindi tayo kikilos, gawa nung marami silang kakampi. Marami Sino silang po? kakamping opisyalis ng gobyerno natin .
Oh. Kaya Yun lang, ganun na lang yun yung po ang yung ano. point nung ayun sa kay Duterte, kaya mas lalo lumaki ulo. Kaya nung Oh. nanalo to siya hag na yon, parang binaliwala kasi hindi rin naman makakilos yung ano natin eh, kasi kampi nga sa kanila, no, doon sa China, no. Pero pinapa-image nila, pino-project nila sa buong mundo, kahit meron kayong defense treaty sa Amerika, walang magawa, mahina, no, takot sa amin, kaya malakas kami. Kaya yung Asian na countries din kagaya ng Vietnam, no, hindi sa kanila makaano kasi yan nga pinapakita, pinoproject, propaganda po yun, style po Oh, yun. pinamumukha nila Mind na brainwashing po yan. Ngayon, pag hindi kagaya rin sa Japan din eh. Hindi nila alam na style of image ano yun, projection, and then meron po yung ano eh sa psychological, no. Yan yung pinoproject nila. Yan yung gustong mangyari ng China. Yan yung ano nila eh. Ayaw nilang mapunta sa gera, pero hanggat maaari, maproject nila yung oo, yun. Kaya pero tingnan mo, wala nga defense treaty sa Amerika, yung Indonesia, yung si Widodo, si hindi, Jokowi, di ba? alam mo para sa akin. Opo. Minsan kasi bigyan natin ng matinding sample yung China. Kailangan po. Kasi ito po para sa akin yung Marines natin ang naka-station doon sa Sierra Madre, no. Tapos yung resupply noon hinaharas, no. Parang inaano nila, nakikialam sila sa military operation ng Pilipinas. Kaya katumbas po ng gera yan eh, sir. Kaya dapat ano na yun, kumbaga, provoking na yun eh. Hindi na po dapat pinapalampas to, no? Kasi ganyan po yung pag palampasin mo, weak yung project mo, image ng buong mundo sa'yo, ng tao, no? Weak ka. Wala ka man lang magawa, no? Kaya yun yung ano nila, target nila. Yun ang goal ng China. Alam naman ng China, hindi sila makagawa, no? Hindi yan makipag-gera ngayon sa Amerika. Hindi, ano naman karapatan ng China na pagbawalan tayong magpunta ron teritoryo natin yon. Hindi, yun nga yun, sir. Yun yung ano natin, yun yung katotohanan. Pero iba yung gusto inaano nila. Kaya nga dapat yan mabigyan ng sample. Yes, tama. Titimpuhin natin. Titimpuhin ng Coast Guard o kaya ng Navy natin na nasa loob ng isisi natin yung barko nila bago nila bombahin. Kaya nga po dapat Di ba? Sir, kumbaga trespassing siya lahat naman po ng mga sundalo ayaw ng gera. Lahat ng tao ayaw din ng gera. Pero pag ganyan na ginawa mo, tingnan mo, Israel ayaw din ng gera. Pag ginanon ka na, bago pa dumating doon sa mga karumal-dumal na pangyayari, gawin mo na ang dapat mong gawin. Kasi maraming matadamay, no? Kaya nga, bigyan nila ng sample. Kaya nga po, sir. Pero Ituin nila na nasa loob ng economic zone natin at saka nila ratratin. Diba? And then, isa pa po, sir, dapat nakahanda kasi hindi natin alam. Baka hindi na tuloy-tuloy na yan, no? Kasi baka yun nga rin, mag-open ng front dyan dito sa Asia, no? Ang China. Kasi, ayan na nga, di ba, para hindi na ma-focus doon yung resources doon sa Ukraine. Magkakampihan, ano? Etong China tsaka Russia, no? Etong Iran, 'di ba? Nandoon sa yung Hamas, 'di ba? Hezbollah. Kontrolado nila. Ito pa po para po sa akin yung ganyan scenario is tumataas yung percentage, no? Na maging totoo ang scenario na to. Kaya ayan po, dapat kasi either pipili lang dyan si Marcos, ewan ko kung ano yung decision niya. Kasi ito yung dapat makita niya na yan yung narrative ng narrative na propaganda ng China. Yan yung gusto nilang i-project sa buong mundo na tao, sa image, no? May image, yung image natin na Pilipinas weak. Takot tayo kahit meron tayong mutual defense treaty sa Amerika, no? Kung ako,
Ito na option po to ni Marcos, no? Siya magdidesisyon. Wala tayong magagawa. Yung magdidesisyon ay ang Pangulo ng Pilipinas, no? At siya po ang pinagkatiwalaan, siya ang binoto ng sambayanang Pilipino na mamuno sa ganyang bagay, na protektahan ang ating soberenya. At obligasyon niya po yun, ano? So nasa kanya po ang desisyon, no? At ito lang binibigay nating option, merong ganitong senaryo, no? Either kasi yung goal ng China is bago pa magkagera, yung gusto nila i-project na malakas sila. At kahit meron tayong MDT sa Amerika, dyan sa Asia, no? Tayo yung totoong, ito po tandaan nyo, sino man nanonood dito, huwag kayong maniwala, huwag kayong matakot, kasi ang Pilipinas sa buong Asian, no, ang pinaka may pangil at pinaka dapat katakutan ng mga bansa diyan sa Asia po Kasi meron tayo, diretso tayo sa Amerika, at pinaka powerful, no, superpower, mas lalo na pagdating sa military ay ang Amerika. Dapat makatakutan nila tayo, no? Tayo po ang dapat katakutan. Ang Pilipinas ang dapat katakutan. Tinitwist ito si Duterte, twinist niya yung katotohanan, no? Bakit ang mga ito dinistort, nagre-retract ng mga message nila? Sino po? Sila, Sino nagre-retract ng mga message? Uso na yan ngayon. Uso na ngayon yan. Uso na pala ngayon. Leave no trace. Para sa nakita, hindi mabasa. Ito pong mga Duterte na to, ginagamit po ng China yan. Gusto po nilang i-project yung narrative and then ang power ng China, no? Yun yung propaganda, yun mind controlling, no? Dapat wag po tayong magpalinlang diyan, kasi alam po natin ay psychological lang yan. Pero pag sa ground, no, yung katotohanan, yung totoo talaga, ang Pilipinas ang dapat katakutan na bansa diyan sa Asian, pati nga yung etong China dapat matakot. Meron tayong diretso tayo sa Amerika, no? Hindi pa kasi nabibigyan ng sample ng China, kaya ganoon. Kaya nga po, ay dapat po natin yan, ma-overcome natin yan. Pag gumilis na yung Pilipinas, magbabago na yung trending ng mundo. Hindi na ngayon makaka-project ng gustong i-project yung China na image ng bansa nila na maganda, no? Kailangan i-overcome ng China. Ang Pilipinas ang key. Ang key. Ito po ang Pilipinas ang key kung bakit na tuloy-tuloy na yung China na yan sa gawain na ng cabbage, yung bago pa magera, yung ginagawa nila, yung tinatakot-takot kayo, haras, no? Pati yung sa Japan, no? Kasi ang Pilipinas yung key. Pinabayaan. Sa Japan yata, observer, mayroon ding alitan ng China at Japan doon sa isang island Opo, alam ko po. Kaya inaano rin ng ng mga Hapon ang gobyerno nila kasi dahilan doon, no? Dapat meron din kayong kinukontis na island diyan. Opo, sa malapit sa Okinawa na island. Senkaku ba 'yan, no? Senkaku Islands Island. po. Opo. Tama po kayo. Galing ni Sir Gis. Yung Senkaku. Pero nandoon po, destination na doon ng Hapon, ang Patriot missiles ata, yung mga missile ata doon nilagay na medyo nagkakagirian din doon. Na ko sa CNN. Tama po kayo, sir. Pero kasi, yung Pilipinas yung dapat kumilos Kasi sa kagagawa ng Pilipinas, kagagawa ng mga Duterte, humina yung laban ng natin, ng buong mundo rin sa China sa mga pinagagawa nila. Lumaki ulo. Kaya dapat tinudukan na yan bago pa makagawa ng ganyan. Hindi dapat pinabayaan yung China na lumaki yung ulo ng ganyan. Dapat natin ipakita ng ating presidente ng Pilipinas, pero siya po magdidesisyon kung
susunod siya sa way ni Duterte o sa way ng tamang dapat gawin ng bansa laban diyan sa mga gustong i-project ng China at ang propaganda nila, no. Ano lang po yan, image projecting lang yan, parang yung mga pinagagawa ng China na yan. Dapat yan tuldukan. Tingnan nyo, wala sila nagawa sa Indonesia. Di po ba, sir? Oo. Yun. Indonesia, wala naman yung treaty sa Amerika eh. Tayo, ang Pilipinas sa buong Asian countries, sa Southeast Asian na country, Southeast Asia pala. Ayun. Tayo, ang totoo, ang dapat katakutan, no? Yung Vietnam nga, wala naman yung mutual defense treaty sa Amerika, di po ba? Yung nag-distort lang talaga ng reality, yung mga Duterte, dinistort nila, no? Ginamit sila, nagpagamit sila sa China. Kaya yan po yung traidor ng bayan. Dapat po itama yung landas, no? Dapat na ituwid. ibalasahan yun. Papuntang China. Kaya nga, dapat. Wala pa ba kayo na balitaan kanina yung ay kay Locsin, no? Locsin yung Siya pa ang traidor yun. Sir, lahat ng resources ng mga Duterte pinapagalaw nila para ma-focus doon sa ibang bagay, ano? Sa ibang bagay. Obserbahan niyo po mabuti. Bakit kailangan niya gumawa ng ganun? No? Figure 'yun, di ba? Dating naglingkod sa Pilipinas, no? Si Locsin nag-ano na rin yan, parang naging ano na rin yan si Roque. Nagbili niya na ng kaluluwa niya. Kaya nga po naman yan kaya nga po dapat background check, madaling mahuli yung mga demonyo. Isa lang yung pattern niyan eh. 'Di ba sinabi ko po, kung hindi sa pera, tapos yung connection nila sa mga tao, yan, mahuhuli mo sila yan. At eto, lahat ng resources nila papagalawin nila para ma-divert, no? Ang dapat nating mga bagay na pag-focusan, gusto nila i-divert yung attention ng tao, no? At gumagawa sila ng issue. Yan po yung dapat na magmasid ang mga Pilipino. At dapat po alam nyo ang punot dulo at nakabantay kayo, no? Ito na napapansin na natin, sir, di ba? Yan yung napapansin na natin. Ano po yun sa China, di ba? Envoy ng Pilipinas sa China, yung si Locsin. Ano yung connection niya? Trabaho po to ng dapat intel ng Pilipinas, trabaho nila. Why? Bakit kailangan niya magsalita ng ganon? Ano yung connection nito sa Pilipinas? Kasi may punto rin doon na dapat kasing bigyan ng malaking pundo ng intelligence natin, hindi yung confidential. Kaya nga po, sir, yung intel natin kasi, ewan ko lang hindi ko intel ba talaga yun? Mahina ang intel natin, kaya sa tingin ko, yung ang China nakakatanggap ng first-hand info news na galing sa atin. Information nga po, sir. Yung bawat kilos kasi natin parang nalalaman kaagad Ito nga po, sir, di ba? Hindi ba napupuna? Ano po? Mga ilang oras na nangyari yung gulo. Mayroon na kaagad na statement yung China. China. Diba? May statement kaagad silang inilabas na parang alam na nila ang mangyayari. Kaagad nakadipensya na sila kaagad. Kaya nga po. Mga ilang oras pa lang nakakaraan nun. Hindi pa napag-aaralan maigi. Ay di parang kung baga parang may nagsabi ron sa kanila na ganitong gagawin ng Coast Guard namin. Pupunta na riyan. So, ang China ngayon, nagpaplano na ng gagawin nila. Kasabay nung pagpaplano rin ng mga statement nila na depensa sa kanila. Kasi agad-agad mayroon ng depensa Oo nga po. Tapos yung narrative mo ba yun? Opo, alam ko po yun. Ito pa yung narrative ni Locsin, pareho sa narrative ng mga Duterte, no? Alam niyo po yung pattern. Alam niyo na kung ano ibig sabihin. Scripted kasi yan
Oh. Ano Ngayon, silang direktor? ano yung ginagawa ng Intel natin? Dapat ano nila yan, alam nila yan. Ang problema nga lang po sa Pilipinas, nasa loob may traidor sa bayan natin. No? May traidor. Yan po ang dapat iniimbestigahan ng ating Intel communities diyan sa Pilipinas. Alam niyo naman kung sino, 'di ba? Yung mga Duterte, 'di ba ba? Yung traidor eh. Hanggang ngayon wala silang pahayag kontra China. No? Binangga na nga yung ating barko. Oh, walang pahayag ang mga Duterte. Oh, yung isa pa diyan ha, ikalawang pinakamataas na opisina sa ating bansa, no? OBP ng Pilipinas, ano? Walang pahayag. Oh. Obserbahan nyo po lahat sa news, di ba? Pati yung si Digong. Si Digong, ano sinasabi? Kampi pa kay Putin, di ba? Puri-puri siya eh. Alam nyo na, nakikita nyo na yung pattern. May pattern po. Alam nyo na yung mga narrative nila. Hindi po ba? Pareho sa China, pareho sa Russia, pareho sa kung ano-ano, di ba? Yung mga kakampi nilang bansa. Ganun po yun. Matutulog na ata si Sir Olalia. Good night po, sir. Nagpaalam na. Yan. Bukas na lang po ulit. Ito po dapat yung Intel natin, no? Tapos ito po malaking bagay po to. Para po sa akin mabigat to ngayon sa presidente ng Pilipinas. Nasa kanya na yung bola. Ano yung decision mo? Parang hinagis sila kanya hinagisan siya ng bola ng ng China. Kanina may nag-press conference si Marcos Hindi ko po na Gabinete niya. Ano po yung inoobserbahan ko yung mga pronouncement niya. Wala pa rin pangil eh. Wala pa rin po. Wala pa rin pangil. Wala pa rin kagat. Kasi sinabi nila sa mga gabinete niya na imbestigahan ang nangyari sa hindi sir, meron po yun. Kasi pag dumating yung report, saka pa siya magdedesisyon kung ano yung gagawin niya. Tapos tatanong pa siya sa mga gabinete niya ng opsyon. Ibigay niyo sa akin yung opsyon. Kasi may report yan eh. Yung report and then option, ibigay niyo yung option ko. Ngayon, ayan, sa kanya pa ilalatag sa kanya yung option niya, sir. Ganito pong may ganitong senaryo. Kagaya sa Amerika kay Biden. Hindi po kaagad sila pwedeng makakilos kasi gumagalaw pa yung mga nagre-report, hinihintay pa yung report sa kanya. Tsaka yung report po na is kasama po yung Intel. Yan po yung Intel ang pinaka-importante, no? Intelligence, no? Dapat ng tasa ng yan. Intel ang pinaka-importante, no? Kasi napapasok na tayo ng espiya eh. Kasi sir, marami atang mga depenetrator dito sa Pilipinas eh. Kasi siguro sir, para sa akin po kasi naobserbahan, hindi nyo po ba naobserbahan, lahat na ngayon pag may gera, nakikita nyo yung drones, mga drone, no? Nakikita nila kung saan yung sa Ukraine lang, nakikita mo kung saan yung kalaban, no? Ano yung may pangil? 'Di ba yung mga nasa langit, nasa taas, yung mga drones, mga eroplano. Ano yung ginagawa? Ano yun? Intel yun, no? Makikita mo talaga. Kasi yung mga sundalo, hindi mo makikita yung kalaban mo, paputok ka lang ng paputok. Sayang yung bala. Hindi ka na makakatama. Yung intelligence, kung alam mo kung saan yung kalaban mo, kung ano yung kalagayan dyan sa lugar na situation, sa ground, pag malalaman mo, maano mo sila, mapipinpoint mo. Di po ba, sir? Ibig sabihin ng intelligence, no? Intel talaga ang pinaka-importante. Kagaya rin ng Israel, yung Mossad. Yun lang nagkamali yung Intel, hindi ko alam kung pero hindi ko po ma-analyze yun. Magagaling yung Mossad. Bakit hindi nila na-detect, no? Pero may balita ako magaling daw ang Intel ng Hamas. Hindi na Intel ng Hamas, hindi kasi yung sa Hamas naman po, sir, kasi hindi naman yung doon talaga yung Intel nila na doon sa Iran, sa mga kalapit din nilang bansa. Kasi magkakaisa yan eh. Egypt.
nababawasan yung ano ng intel nila, gawa ng pinasabog na ng Israel yung mga turi ng intel nila eh. Nalulocate na eh. Hindi, sir, kahit mapasabog mo po yun, mag-a-alarm yun eh. Mag-a-alarm yun. Kaya Kaya wala silang communication, gawa napasabog na yung turi eh. Ay, kahit nga po, kagaya nito meron ka pong security sensor sa paligid mo. Pag maputol po yun, nag-a-alarm. Ibig sabihin merong error. So, yung nagbabantay doon, tutunog na yun eh. Tutunog na doon sa kanila yung alarm. No? So, ngayon, titingnan nila kung ano yun, kung ano yung error. No? Ngayon, meron pang ilang ano yan eh. Meron pong etong halimbawa, masira tong sensor na to. May ikalawang sensor. Ano tawag dyan? Hindi ko maano. May parang Parang may backup. May backup po. Pag makita mo, ang dami namang pwede magamit na resources ng Israel. Kagaya ng pwede silang magpalipad ng drones. Meron silang satellite sa himpapawid. No, marami silang drones, meron silang marami po silang resources, no, para malaman kung ano yung gusto nilang makita. Bakit hindi paningin ko lang po ito sa akin, analyze ko. Ito sa loob ng Israel, merong hindi nagkakasundo na mga grupo-grupo sa gobyerno, no? Kaya yun po yung aking analysis kaya ako po hindi naniniwala na hindi na ng Mossad yung na-detect yun. Alam ko po na-detect pero hindi ko lang alam, baka merong sa loob ng Israel. Pero ito po sa Pilipinas, no? Ito sa Pilipinas, nakikita na natin kung ano yung senaryo na pinakamasama, no, mangyayari diyan sa ating karagatan. Halimbawa po, mag-open ng front ang China sa Asia. Kaya yun po yung pinaka-worst scenario na nakikita, no? Or pag hindi pa doon, marami po kasing option eh. Pwedeng ipakita ng presidente ng Pilipinas, no? Ilabas niya na yung military na mismo natin ang mag-resupply doon sa ating sundalo doon sa Sierra Madre. Pwede po yun, di ba? Oo. So wag na yung gagamit ng mga tawag dito, yung bangka na yan ng commercial na bangka, no? Yung bangka na ng military. Ipa-resupply kasi military na malaking barko na rin maghatid. Hindi sir, kasi hindi raw po pwedeng makalapit doon sa sa Sierra Madre kasi yung hindi malalim yung tubig. Tama, yung malalaking barko. Mapapaw nga pala kinalalagyan ng Sierra Madre. Kaya nga po hindi makalapit doon yung malalaki. Para makalapit. Pero kaya etong ng commercial guard, ini-escortan na lang ng malalaking barko. Yung maliit. Yung maliit is commercial po na barko yun. Yung gawin mong, meron din ganong barko yung military natin eh. Wag nang umano ng commercial na na bangka, mga barko. Yung military na. Tingnan natin kung anong gagawin ng China. Di ba ba? Dahil kung military na. Military operation yan eh. Iba na ang ibig sabihin nun, di ba? Pag tinira. War na yun. Pagka military na. Ang kaya nga po, katumbas naman ng gera yung ginagawa ng China dyan sa ating Hindi ba applicable yung mga so-called drone na yan dyan sa mga barko na yan? Magpadala na lang ng mga laruan na mga barko. Yung plastic na barko. Yung laruan, yung remote control. Bangkang papel ba, best friend? Bangkang hindi, papel. Hindi remote control na na plastic na toy. Plastic na toys. Yun, kahit ang problema nga sis, yung Coast Guard natin hindi nga nila pinapakinggan yung pa kaya. Naano mo natin si Lady Bird, best friend? Sis, kausap ka. Andito pala si Sis Mayam. Andyan. Ayan, Siya na. Ayan po, ayan. 6 days nakakain ng yung UTI? Anong UTI?
Ano UTI? Sir, pero eto po, nasa Pilipinas na yung bola. Si Marcos dapat magdesisyon. At pag pinalampas mo tong ginawa ng China, gagawin din yan sa Japan at sa iba pang bansa. No? Kasi alam nila, hindi kumilos yung Pilipinas. Kahit may MDT na sa Amerika, duwag at walang magawa. So, yung mga bansang walang MDT sa Amerika, gagawin din nila. Oh. Kaya dapat po umaksyon na ang Pilipinas, no? At dapat po imbestigahan tong mga Duterte na to, no? Dapat gumagalaw na yung intel natin laban sa mga Duterte. At mga koneksyon nila doon sa China, dapat inimbestigahan. Kasi alam naman natin, di ba? Alam natin na ganyan yung mga Duterte. Bakit pa traidor ng bayan yan eh? Susuportahan nyo pa ba yan? Di po ba? Ayan na, nakikita nyo na sa ground. Binangga na yung ating barko. Meron bang yung narrative nila, pinapaano nila, pinoproject nila na kaibigan ng Pilipinas ang China. Ano, may kaibigan bang ganyan? Di po ba, sir? Oo. Ano pa ang gagawin nilang pagtatanggol dyan sa mga amo nilang mga Duterte? At nakikita na natin ang katotohanan. Di po ba, sir? Ano kaya yung gagawin nilang ano na naman? Mag-iisip na naman yan sir, di ba? Ang magtanggol sa China at saka sa narrative ng China ay traidor ng bansang Pilipinas. Yan po ilagay nyo sa kukote nyo. Kahit ano pang i-twist nyo yung katotohanan, no? Kalaban, walang ganyang kaibigan, no? Walang ganyang kaibigan pag ginaganyan, inaharas at yan na, binangga na nga di ba sir? Hindi na haras bangga na mismo ano yung tawag dyan? Aggression na yan kailangan gumawa umaksyon ang ating gobyerno kasi ito po paalala natin sa ating Pangulo ng Pilipinas kahit sino man yan sir kahit hindi ako mga Marcos pero ito sinasabi ko kahit sino nakaupo dyan sa pwesto ito po paalala natin obligasyon niya po ang ipagtanggol or yung safety ng ating mga kababayan at soberanya ng Pilipinas ay protektahan. Obligasyon po yan ng Pangulo. Sa kanya po natin binigay yung power para gawin niyang trabaho na yan. Kaya yan po ay trabaho niya at obligasyon niya sa sambayan ng Pilipino at sa Pilipinas. Kailangan po gampanan niya ang obligasyon niya sa ating mga Pilipino. Di po ba, sir? Oo. Yan yun. Meron po akong video sir, i-play po natin yung teka lang. Saan na ba yung video na to? Ayan ito yung i-play po natin sir Oo. I'm here to narrate to you what happened yesterday that led to the collision. Our resupply vessels, Onaisa May 1 and Onaisa May 2, departed Naval Detachment Oyster Bay at Barangay Bahili, Puerto Princesa at around 3 o'clock in the morning. At around 3 o'clock in the afternoon, these two vessels had monitored through visual the presence of People's Liberation Army Navy vessel BN-631. At around Sige po. 3:10 in the afternoon. Ito meron din po yung kay shadowing of Gibo. the PLA Navy started with our In-explain po ng ating military. at around 4 o'clock in the morning 4 o'clock pa lang. yesterday, we have monitored the presence of at least 5 Coast Guard vessels, Chinese Coast Guard vessels, 16 Chinese fishing vessels, also maritime militia, and at least 2 PLA Navy vessels. They were already in a position to obstruct the RORE mission of our vessels. At 6 o'clock in the morning
yesterday, China Coast Guard 5203 and one maritime militia maneuvered en route to the position of UM-2 and MRRB 4409. And they were able to separate our resupply vessel from the escorting PCT vessel. At around 6:04, China Coast Guard vessel 5203 and a maritime militia shadowed and harassed Unaisa May 2 to the point of restricting its movement. And then the collision happened at around 6:08 in the morning. Now let me show you a video of how the collision took place. Please play the video. Pwedeng i-full screen natin. Ayan. And play it Ayan again. po yung ginagamit surveillance airplane ng Pilipinas. Yan po yung ang ganda meron na tayong no. Ayan, go ahead. Pero Ayaw mas maganda pag-full po yung Poseidon, yung surveillance aircraft ng Amerika. Kaya lang yun yung inaayawan ni ni Robin Padilla, yung surveillance airplane ng Amerika. What is being shown here Kasi alam niya advance yun. of the movements of the different vessels involved that led to the collision. After this video, I will show it to you also the paths or the ways that were created behind Magandang this gabi vessel po, so Ma'am that it will illustrate how the dangerous maneuver Elisa of the China Bing. Coast Guard vessel was conducted that led to the collision. Nandiyan si Elisa. Nandito po siya. Yan no. Bagal naman magsalita yan. Ako kaya nga yung kay Gibo na lang siguro sir play natin Excuse. Kanina, inalis ko dyan. Nanonood ako ni ng umaga dyan eh. Nakakabusit sila. Nakakabis. Parang walang anong mga pinagsasabi. Ito po sir, tingnan nyo. Nakikita nyo po to. Ito yung kulay pula. Ano po yan? Barko ng China. Ang dami pinapaligiran nila. Ito yung sa atin. Marami yan. Apat yung nagpaligid dyan. Malalaki. Ang lalaki ng mga barko pinapaligiran. Act of war na po to, no, sir? Oo, talaga eh. Pagbunggo lang war na yun eh. Hindi na yung napapansin ko po kasi sir, yung ginagawa ng ating gobyerno, ano lang sila, yung mga barko dyan sa ating, dyan sa, ito nagre-resupply mission, yung Coast Guard, parang nag-ano lang sila, para nag-aanuhan lang, na gusto nilang naghahabulan lang, parang ganun. Hindi po yan, ito po yung dapat nila gawin, Hindi po dapat hindi sila hinaharas at hinaharangan ang resupply mission na yan kasi military operation po yan. Para sa atin sa mga Coast Guard natin parang basta magawa nila yung mahatid lang nila is okay na sa kanila, no? Parang hindi po dapat ganun ang mentalidad nila, ang mindset, no? Hindi dapat nakikialam ang Chinese or kung sino mang bansa sa ating military mission operation,
Hindi pag hinarang ka, tirahin mo na, 'di ba, sir? Oo. Military operation 'yan eh. Pag nakikialam yung ibang bansa, hindi po pwede 'yan. Ano 'yan, mission 'yan eh. Ang humarang diyan at makialam ay kalaban. Yun na yun po eh. Bakit? Kahit tanongin mo po sa mga military. Ano po, sir? Bigyan ng sample yan. Oo, kasi kahit tanungin nyo sa military, hindi yan... Natin yan eh. Lagi naman nasa loob ng economics yun natin yung barko yan eh. Yan, lalo na yung militia, busy lang. Maritime militia. Maritime militia nila. Pasabugin lang minsan yan. Pag pinadala yan. Okay nga po. Trespassing na rin yun eh. Kalalabasan na trespassing yun eh. Kasi obligasyon nila, trabaho nila ang protektahan ang Pilipinas, no? Pag ganyan na may mission tayo, may operation, tapos gagawin nila, hinara sila ng ganyan, kalaban yan. Ano ba ginagawa sa kalaban? Di po ba, sir? Gawin nyo yung trabaho nyo. Gawin nila yung trabaho nila. Trabaho nila ay dapat protektahan ang Pilipinas, no? Pag may ganyan, dapat tirahin nyo na. Di po ba, sir? Trabaho nila yun eh. Bakit ayaw pa? Dapat yung mag-desisyon na umano ng desisyon na tong ating presidente, no? Kasi ano yan eh. Naghihintay lang yung military. Explain dapat nila doon sa sabihin nila sa ewan ko bakit ayaw nila i-explain sa presidente, no? Bakit takot ba sila? Explain nyo lahat. Explain nyo, huwag kayong matakot, no? Kasi nagbibigay lang kayo ng option sa presidente ng Pilipinas, ano? Bibigyan nyo na huwag kayong matakot na magsalita kasi hindi kagaya yan ng Duterte administration dati, ng mga dictator style. Sir, kasi mga diktador kasi kaya sila lumulubog yung mga diktador po sir, yung mga yung ano nila, yung ano nga tawag dito, kagaya ni Putin, lahat na ng mga lahat ng mga aides, mga niya nasa gabinete niya, hindi sa kanya makapagsalita ng totoo. Kasi natatakot nga, no? Kung ano lang yung gustong marinig ni Putin, yun yung sinasabi lang nila. Oo. Ganun. Hindi dapat ganun ang gobyerno ng Pilipinas, no? Kasi pare-pareho silang naglilingkod sa bayan, no? Yun yung kinaiba ng diktadora sa ating sa totoo talagang demokrasyang gobyerno, no? Kasi pag diktador ka, pag nagsabi ka ng bad news sa presidente, pag nagalit sa'yo, tanggal ka, no? Kakatayin ka, o kaya tatanggalin ka sa pwesto, no? Kaya hindi nakikita ng diktadora ang katotohanan sa ground. Kasi yung gusto niya lang malaman yung sinasabi sa kanya. Yung kagaya ni Hitler. Ganun din si Hitler eh. Hindi na yung mga general niya pinagtatanggal niya, di ba? Kaya natalo, di ba? Ganun ang diktador. Ayun yung ng mga diktador. No, yan yung kagaya ng dating administrasyon. No, hindi nila sinasabi yung totoo kasi gusto nilang parang magustuhan sila ng ni Duterte. Yung gusto lang niya ata yung pinagsasabi. Kaya ang military po natin, sabihin niya doon nila sa presidente, obligasyon ng presidente ng Pilipinas na ipagtanggol at protektahan ang soberanya ng Pilipinas, no? Pati kagaya niya ng yung ating binangga yung barko natin, pera ng Pilipinas yan, no? Sinira ng China, no? Binangga nila, no? Ano yung ibig sabihin niyan? China, bayad na daw yan. Bayad na daw yan. Hindi, barko ng Pilipinas, resources ng Pilipinas yan at pag-aari ng sambayan ng Pilipino ang barko na binangga ng China, no? Ayan, pag dumating sa presidente ng Pilipinas yung report na nasira, ano masasabi ng presidente ng Pilipinas sa sambayan ng Pilipino? Pag-aari nyo, sinira ng China, no? Ano yung gagawin niya? Responsibilidad niya na gumawa ng paraan at i-explain sa Pilipinas, no, mag-sorry siya. Hanggang ngayon yata, naninimbang pa si Marcos eh.
Hindi niya malaman hindi. kung paano gagawin niya eh. Pag-aari ng Pilipinas ang sinira ng China. Parang ginera tayo, sir. Excuse. Parang ganun po yun eh. Nasa in the middle of ano pa yan, operation pa yan ng ating military. At ginawa ng ganyan lang, sinira ang ating kasangkapan ng ating military. Ng pag-aari ng Pilipinas, sinira ng China, ng Chinese, no? Dapat umaksyon ang Pilipinas. Sino po? Obligasyon po nila yan, trabaho nila yun. Ano po? Si Elisa, ayaw makyat. Wala po nagre-ring, sir eh. Pag may umakyat po, magre-ring. Ayan, maririnig nyo rin, sir. Parang Okay. Wala. wala po. Ito po yung ito dapat gampanan ng ating gobyerno ang binigay natin sa kanilang trabaho. Ito dapat gampanan ng ating Sir, narinig ko po ata yung boses ko. Parang nahuhuli nga doon sa monitor ko eh. Inaan nyo lang po, sir, yung sound ng monitor. Eh, mahina na. Andito na po si Ma'am Elisa Bill in the house. Teka lang po pakyatin natin. Nahuhuli nga yung salita mo rin sa monitor eh. Opo, kasi meron po yung latency. May dinadaan. Nalilate. Kaya lang po ilagay natin dito sa siya. Andyan na po si Ma'am. Magandang gabi po, Ma'am Elisa Bill. Ay, good evening sa inyong lahat. Pasensya na, hindi ako dahil busy ako. Hindi ko man Okay lang lang kayo po, ma'am. narinig na isang araw. Okay lang po. Ma'am, ano po yung nyo dito? Ano yung pananaw nyo dito? Komentaryo nyo itong sa pangyayari ngayon sa ating bansa. Ay nako, inis na inis ako. Kung maaari lang, Diyos ko, talagang hindi ako makatulog nung nalaman ko yan eh. Dahil, tayo ba papayag na lang tayo na lagi na lang tayong binubunggo-bunggo, lagi na lang tayo nile-laser, binobomba ng tubig. Ano ba yan? Nasa sarili natin tayong teritoryo, nasa sarili tayo. Hindi naman tayo pumapasok sa mga lugar nila. Sila ang pumapasok dito sa atin. Alam nyo dito, kagaya na nga lang ng mga mangingisda din, na mga Italian to. Mga mangingisda, meron silang banderang Italiano, kung kilala sa buong mundo din, ang Italia. Napadpad lang sila sa Indian Ocean, sa karagatan ng mga India. Hinuli lahat yung mga Italianong yun kung ilang taon sila bago na-release. Samantalang dito tayo, wala man lang tayong mahuli ni isang inchik na yan na nag-aano sa ating teritoryo, nang gugulo sa ating teritoryo. Nakakalungkot ang bayan natin. Wala na tikom na yung mga bibig natin pare-pareho. Dahil bakit? Ano ba ang napapala nila? Bakit ba nila tinatraidor ang bayan? Noong unang panahon, hindi ba? Yung mga bolo lang ang ginagamit sa pakikipaglaban. Pero lumalaban ng mga Pilipino. Sa bagay, believe din ako dito sa mga mangingisda natin at Coast Guard natin at Navy natin dahil Philippine Navy. Dahil kahit papaano hindi sila nasindak sa dami ng nakapaligid sa kanila at umiikot sa kanila. Talagang mga buo ang loob nila. Kaya lang, hindi kulang yung support para sa kanila eh. Dapat sinusuportahan sila eh. Dapat may support. Tama po kayo, ma'am. Kaya, di ba? Mm. Siguro kayo din, ganun din. Kagaya din ng nararamdaman ko, mga nararamdaman ninyo. Kaya nga po, ma'am eh. Kasi dapat kumilos yung gobyerno. Naghihintay lang naman ng order yung mga sundalo. Hindi naman sir, ma'am, hindi yan duwag, no? Mas Pilipino pang sundalo. Duwag yung mga kita mo, daming mga dambuhala yung nakapaligid sa kanila. Oo. Hindi sila nasindak. Order lang.
kung gabanggain sila, hindi sila nasindak. Mm. Kaya nga po Kaya ay ang gobyerno ay ngayon po kasi mas mabuti na ngayon ayan iba na yung policy ni Marcos ay dapat po kasi kumilos no. Yung dapat gawin nila gampanan nila yung pinagsumpaan nila sa sambayan ng Pilipino. Di po ba, ma'am? Protektahan tama ka. ang soberanya ng Tama. Pilipinas. Mm, mm, Gampanan nila ang Opo, pinagsumpaan nila. tama. Oh. Mm. Na sumumpa sila sa taong bayan ay gampanan nila 'yon. No, order na lang ang kailangan ng kaya nakakapababa po 'yan ng moral ng mga sundalo. Pag ganyan po nakaupo sa taas yung leader no. Pag hindi siya marunong, hindi niya nakakababa ng moral ng mga hindi lang sundalo, Kaya nga. sambayan ng Pilipino din. Dapat marunong siya. Kaya nga dati po, 'di ba si Duterte, ang daming mga kababayan natin na bumaba yung moral dahil tumatahimik na lang sila. Pag ganyan yung pahayag at ang policy ng ating pinuno sa bansa natin kagaya ni nakaraang ni Duterte dati, pinabayaan ba naman yung yung Chinese at yung pinanalunan natin sa Hague ay parang papel lang itatapon sa basura parang gano'n di po ba sinagsalita siya ng gano'n na bumababa yung moral ng mga Pilipino, hindi lang pati mga sundalo walang magawa. Alam niyo po ba, di ba dapat yung binili nating mga barko sa Japan sa Coast Guard, dapat doon niya nilagay sa West Philippine Sea, doon sa diyan sa karagatan natin ginawa niya ba naman doon sa in-order niya doon sa Mindanao o kaya doon sa Philippine Rice niya nilagay yung mga bago nating kasangkapan na yan na binili sa Japan, hindi doon sa West Philippine Sea, kasi ayaw niya nga na masaktan yung China. Ayaw niya ng di po ba? Ayaw niyang magalit sa kanya yung China, no? Ano kaya inaramdaman ng mga ating mga makabayan, talagang mga sundalo, na ganun yung order sa kanila ng pinuno ng Pilipinas, Simba masakit, no? Alam mo, ma'am, alam ko po yung mga military natin ay maraming mga diyan matitindi, no? Doon pa sa West Point mga graduate, di ba? Alam nila kung ano dapat nilang gawin. At pag inutusan tinuturo po yan sa leadership di ba? Hindi pa nga nagkakagera, parang na siya. Parang talo na tayo, talo na yung Pilipinas ng China, no? Ganon yung narrative ni Duterte dati. Ang sakit po nun pag alam mo, nag-aaral ka pa, hindi dapat ganong, yung leader, hindi dapat ganon ang sinasabi niya, no? Wala pa nga ang gera dapat firing squad po yun. Wala pa ang gera, duwag. Ibig sabihin, talunan ka na, bumababa yung moral ng yung mga sundalo pag ganun ang leader mo. Ayan po yung problema ng Pilipinas. Ngayon si Marcos, kailangan niyang mag-decide at wag niyang papababain ang moral ng ating mga kasunduluhan at pati ng sambayan ng Pilipino. Kailangan niya po gampanan ang pinagsumpaan niya sa ating bayan. Di po ba, ma'am? Tama yun. Yung iba talagang halatang-halata mo ng mga katraidoran nila Kaya nga po, ma'am. Alam na po natin tapos yung mga yan hindi naman yan para sa bayan para lang yan sa mga kani-kanilang interes. Alam po yan rin ng sundalo natin, mga educated alam nila yan, kaya lang ganun po kasi kailangan sundin mo yung Pangulo ng Pilipinas, no? Pagdating sa order, yan po yung yung Commander-in-Chief ng ating military ay yung Pangulo ng Pilipinas. Kaya dapat sundin mo ang order. Yun ang inaano talaga sa order, sundin mo. Ang magaling na sundalo ay yung sumusunod sa order. No matter what is the situation is, di ba? Dapat sumusunod ka sa order. Pero masakit po pag yung iyong leader ay duwag, no? Duwag. Yung kagaya nung Duterte, ito po
hinihintay ko yung desisyon ni Marcos. Sana po ano siya, no, gampanan niya yung Pakalalaki. Oo. At wag siyang matakot sa mga Duterte at parang sinasabotahin na yung gobyerno niya. Hindi lang po ang gobyerno ni Marcos ang pagdating po dito sa West Philippine Sea. Hindi lang ang gobyerno ni Marcos ang sinasabotahin ng mga Duterte. Ang sabayan ng Pilipino at ang Pilipinas po ang sinasabotahin nila. Hindi po biro ang mga pinagagawa nila. Wala tayong pakialam sa away nila. Ang nakataya dito ay ang imahe ng Pilipinas at ang dignidad, di po ba, ma'am? Ito kailangan nilang gampanan. Hindi sa kabuuan ng Pilipinas ang nakataya dito, no? Itong makikita ng image natin sa buong mundo kung anong desisyon ni Marcos. Ayan po yung magiging imahe ng Pilipinas sa buong mundo. Kailangan po mag-ingat siya at dapat gampanan niya ang nararapat niyang gampanan. Kung ano yung gagawin niya. Kung ako po, di ba, ma'am, ano na yan hinahamon ka na yung pagkalalaki mo, di ba? Binangga na yung barko na binangga yung ng Pilipinas, pag-aari ng Pilipinas yon. Ano ihaharap ng presidente ng Pilipinas sa sambayan ng Pilipino? Papaano niya explain yon? Sorry po, binangga yung natin ng barko ng China, ang ating kagamitan, parang sinira, no? Ano yung explain niya ganon? Magsusorry siya? Hindi, gampanan niya ang dapat niyang gawin, ang trabaho niya. Yun lang po parang babala po natin kung mapanood man na ito ni Marcos, hindi natin alam. Pero gampanan niya ang pinagsumpa niya. Alam niya yan. Alam niya yan, nakita niya na yan. Kitang-kita na kung ano. Lalo pa sa kanila, mga sophisticated ang mga kuha ng kaya nga mga po. video dyan. Mga satellite pa nakakuha dyan. Kaya nga po, ma'am. Yung surveillance. Dapat hindi yan pinababayaan at hindi pinapalampas ang bagay na ito. Hindi na kagaya ng mga ginawa ni Duterte. At nagpakatutwa na si China, si Duterte, walang nangyari. Ito, dapat panindigan ng Pilipinas. Huwag niyang i-down ang Pilipino. Kasi nakatutok dito ang sambayan ng Pilipinas. Dito sa pangyayari na to. Dito sa kahit ano man ang iyong paniniwala. No? Kahit maka Duterte ka, maka Marcos, maka Leni, lahat po tayo ay pagdating dito sa issue na to ng West Philippine Sea ay karamihan po sa mga Pilipino nagkakaisa, no? Wala tayong pakialam kung nagkakaisa diyan sa kanila diyan yung vice presidente at saka yung presidente. Ay ito po Pilipinas po nakatutok dito, sambayan ng Pilipino, lahat po tayo dapat gawin niya ang tama, no, na desisyon. No, wag siyang best friend, magpakita ka gumaya naman. sa mga Duterte. Best friend, Gis, magpakita naman kayo. Hindi man ba kayo magpakita? Ma'am, kasi po, kasi dati pa po yun Baka mga ayun yun. bakit ayaw magpakita? Nasa Pilipinas po kasi sila, ma'am. Kayong buhay nila yung nakataya. Kahit ba naman nasa Pilipinas? Wala naman sila sinasabing masama. Hindi. Spy kami. Kasi yung yung sinasabotahin ng Meron tayong freedom of speech. Wala naman tayong ginagawang masama dito. Nagkukwentuhan lang tayo. Sino yan, sis? Sino yung picture mo na yun? Hindi ko kilala yan, Yes, sir. Yeah. Ma'am, sino yan? Dapat hiramin ko yung niyan yung peluka. Manipis na rin yung buko Ayan pa. Sino yan, ma'am? Si Aguirre ba yun? Sino yan? Oo. Hindi kasama yata yan sa ICC, di ba? Yung huliin. Ayan, si Piloka. Yung nagpahuli kay Ma'am Leila de Lima. Yung meron pang ito sa ni Marcos Sino nga yun yung
eto tong dalawa to si Aguirre, tapos si sino pa yung isa, yung soldier natin ngayon. Yung soldier ng Pilipinas. Iyan po, dapat, si Guevara. ingatan niya ng Marcos kasi, ayan, mapapagalaw yan ng ano. Gagawa yan ng hakbang na hindi nararapat. Sinasabutahin nila yung gobyerno ni Marcos. Nandito si Butike. Sutike. Kapalit ni best friend. Best friend na kasulat. Tingnan niyo. Tingnan niyo. Mukha ni Butike. Tingnan. Isa pa yan, ano. Oh my God. Nakita niyo? Ang gwapo pala Yeah! Ayan ang laki. Ganda papwet mo Ang dyan. gwapo. Ay, no. Sino si... Hindi. May tatanong lang ako, wala, out of the topic yung itatanong ko sa inyo. Okay po, Kanina ma'am. ba meron bang kanina ba meron ba si kayo ka lamang si Gera na po. Wag naman yung mga yan. Nakakarimarin naman. Pareho kami ng relos ni Bato. Ay, iba Uy, sa kanya. Milyonaryo ka ba? Hindi po. Hindi, G-Shock po yan G-Shock. Hindi, maganda. Hindi, kanina yung Duterte, ano ba yung... nakagano, nakapangulong baba. Pakita mo, best friend. Duterte, nakapangulong baba. Tama si Ma'am si Makis. Po, Isa lang yung narrative. andyan pa si Ang galing pala ng mga collection mo, best friend. Oo. Pinakita natin. Si sis best friend, IT po yan. Ang galing siya. Oo. Ayan si Ang computer ko, mabagal na. i7 pa naman to. 1 gigabyte ang memory, pero mabagal na. Ano na po. Ayan, sino yan? Si Ako, isa pa rin yan. Pang-commission yan. Si Nick Bresh. Kanina ba meron bang si Christian Isguera sa YouTube? Kanina, Napanood niyo ba siya kanina sa YouTube? meron. Meron siya kanina. Wala yung YouTube ko kanina. Doon ako nanonood sa Facebook Bakit po, ma'am? Bakit? Ano po? Ngayon ko lang na, buti nga sabi kong ganun, baka wala din kayo sa Facebook. Yung live. Pero Pwede ko po ngayon, isabay. Nandito kayo, nandiyan kayo. Kaya Kaya- Ayan. Ang sama naman ng nun. Ang daliri nun. Tinandaliri niya. best friend pala yan Iyuhin mo ba yan, best friend? Nagmumura Hindi. Grabe, mga ano yan. Hello, Garcia. Ang mga traidor ng bayan. Kaya nga po, ma'am Pero nakakabwisit po, di ba? Meron pang mga Pilipino sumusuporta. No? Alam mo naman yung Demonyo ng Davao. mga Pilipinong yun, walang alam yun kundi fake news. Ang Ah, napapanood nila, mga fake news. Pinagpipilitan po nila na kaibigan ng Pilipinas ang China. Naku, Ayan, si Sila Villar. lang. Si Villar. Di mo, si Villar yan. isa pa rin pangit yung babae. Yan ang Yung matapos maman sa po sila nung kayamanan. naging si Duterte, di ba? Tingnan niyo yung kasi nila, data, yung record, no? Ng mga ating intel, dapat tapos yung mga connection nila sa tao, pati sa mga Duterte, tapos yung sa China, makukuha niya, makikita niyo. Ano yan? BBM for Gagawa. president. Ay, no. Magnakaw ka ng isang sardinas, tingnan mo yung mga nagnanakaw ng kakainin nila, pinakukulong nila. Pero yung mga nagnanakaw sa gobyerno, hindi nila mapakulong. Kaya nga po, ma'am. Alam niyo po, dapat... May mga nakulong na nga nung panahon ni Pinoy.
Yung Oo. tatlo. Pinakawala naman. Oo, yun nga lang. Palabas nila eh. Wala pong wala sa ating wala accountability, di po ba, ma'am? Nakakalabas nagiging nakakapasok pa sa gobyerno. Nabuboto pa uli yung mga Oo. Nakakilabot nga yung mga pinalalabas ni best friend. Kaya nga eh. Pero ma'am, yung nangyari, yung nagawa na yan na natanggalan si Sara ng confidential funds, di ba malaking dagok po yun sa mga Duterte. Kasi resources po nila yun sa mga gusto nila. Ganun Sana po umpisa dapat na yun. gawin. Sana umpisa na yun. Kasi alam po natin hindi nila na ngayon magawa yung gusto nila magawa kasi yun yung pera doon sila nakakakuha ng mga nila supporter, binibili nila, di ba? Resources. Tanggalan mo ng resources yung mga yan, hindi yan makaagalaw. Dapat yan pera nga talaga, no? Kasi yan resources nila yan. Ngayon, hindi na sila makagalaw, no? Walang pera. Ano nga naman mapapala sa kanila pag wala na silang pera? Ganun. Kasi yan ginagamit nila yan talaga sa lahat ng sa mga gusto nilang gawin, di ba, sa mga ma'am? Pilipino. Ang problema, pera din natin yung ginagamit nila eh. Pera ng taong bayan din mga ginagamit ng mga to. Ang yayabang, Ito, kala mo Kasi talaga. malapit na ang election ng mid-term election sa 2025. Mga senador, magpapalit na diyan ng mga senador. Naku, sana naman hindi na i-re-elect yung mga senador na mga walang alam. Ma'am, si Sir Trillanes po ba wala nang balak umupo sa gobyerno? Dapat Yun ang hindi natin, yun ang malaking question mark. Sana kasi bata pa naman siya, hindi naman siya matanda. Yan may mga experience dapat nila yung Pilipinas kasi alam nila yan yung mga mapupunta sa mga demonyo yung bansa natin. Pero naalala ko yung sinabi ni dati ni Ninoy Aquino, di ba, ma'am? Pumili kayo ng nararapat na umupo yung maganda. Ayan, nagkamali na naman tayong pili, di po ba, ma'am? Then, dati kasi, Tilber, nasa daang matuwid na tayo. Ay ngayon, yung pumalit, pinalitan niya yung daang matuwid. Pinalitan niya yung liko-liko. Liko-liko. Liko-likong daan, no? Liko-likong daan na. Eto, nabudol tayo ni Duterte, yung jet ski niya, karamihan mga Pilipino nabudol doon jet ski. Kayo lang. Pero ma'am, hindi po ako nakaboto pero parang nga sa akin. Yan ang gwapo. Sino ba yan? Ang cute Sino yan? Yeah, mahigit pa yan, Ano ba yan, sis? Sis Bes. Sino ba yan? Ay, pakita. Iba pinakita na. Iba. Tsutsu. Sabi ko, picture niya na ipakita niya. Ay, nako. Ayan yung pinalit, Ay. Ano po, ma'am? Dapat Parang may pagkaano mag-iingat na tayo. Sila lang nagkamali. Mahina yung signal. Pero ma'am, tinanong ko po yung mahina yung signal, kayo o ako? Hindi ko po alam. Ikaw lang yung ito gumagalaw ako, okay lang sa akin, ma'am. Yung sa'yo parang medyo yung ma'am kasi yung Pilipinas. Ano nga sasabihin ko, nakalimutan ko na tuloy. Minsan mo nawawala ako Hindi ko na alam kung ano yung nakalimutan ko na yun. Matanda na tayo Ay, nakabuhay. Ang bata-bata mo pa Sabi mo matandaan tayo. Ako lang, matanda hindi dito. po, ma'am. Si Gis. Si Sir Gis po yung natin dito.
Naabutan niya. Nagtulak po yan ng ng tangkiligera. Nung EDSA. Si Sir Gis. Yan po yung mga hero natin yun. Oo. Ayan, nagtulak ng tangkiligera yan. Oh, iba yung nasa ground yan talaga, di ba? Pinaglaban Pilipinas. Ngayon, wala. Na-distort na tayo ng mga Duterte. No? Nagpagamit sila sa China. Dinistort nila yung Pilipinas. Mga Duterte na to. Huwag nyo nang suportahan yung mga yan na yan. Wala nang At gagamitin po nila lahat ng mga resources nila para makabalik na naman sila sa pwesto. Di po ba, ma'am? At saka yung na-obserban ko po parang sabutahin yung gobyerno ni Marcos. Pag sinasabutahe po nila yung gobyerno ni Marcos, hindi lang po yung gobyerno ni Marcos yun kasama na ang sambayan ng Pilipinas. Ang Pilipinas kasama. Sinasabotahin nila. Yun yung problema doon. Kaya dapat iniimbestigahan po yan yung mga Duterte at papasukin na yung ICC. Di po ba, ma'am? Para ubos sila lahat. Ang tama po yung Papasok yan, Pihado. Tama yung may mga way para makapasok yung mga yan. Dapat po ubusin na yan. At delikado po yung merong ganyang tao sa ating bansa, no? At yan po ginagamit ng China, traidor ng bayan. Baka yan pa yung makaano sa atin sa bansa natin tapos ito po yung sinasabi ko na to na ma'am, operation ng ating military ang Sierra Madre, no? Dapat hindi po yan pinapalampas, no? At saka yung ano bang tawag doon? Yan sa barko ng Sierra Madre, nasa teritoryo natin yan, nasa loob ng ating bakuran yan. Hindi naman, wala naman sa kanila. Kaya kahit na anong gawin natin doon, wala silang pakialam. Kahit yan i-repair pa ng mga Philippine Navy, yung barko na yun. Dahil pwede daw nilang i-repair yun kahit maibalik nila sa dating 99%. Pero ito po, ma'am, meron naliligaw. Ihip lang daw ng China tapos na ang laban. Ito yung meron pang sumusuportang ito yung mga narrative ng mga gusto nila i-project matindi yung China. No, gusto nila i-project sa ating mga ating kababayan na matakot tayo sa China at nakakatakot yung China. Yan yung narrative ng China. Ganyan yung gustong ipalabas ng China sa ating bansa, no? Takutin ang sambayan ng Pilipino, no? Alam mo, Pilipino naman, hindi naman takot kaya nga. Pero ito po meron maraming paraan yan at saka maraming kakampi ang mga Pilipino. Kaya nga po. Ayan, basahin niyo po, ma'am. Ano ang pinagsasabi? China, lagot. May ikakasaba kayo. Baka ihip lang ng China tapos na ang laban. Ihip ng China tapos na raw yung laban. Ayan, meron tayong ganyang kababayan na mentalidad. Punta ka na lang doon sa China at baka makasama ka dito pag hinipang kami. Kaya pumunta ka sa China. Kawawa ka, baka hipan dito ng China, doon ka sumama sa kanila. Kaya nga po, di ba? Umalis na yung mga ganyang mga ganyang Pilipino. Umalis, doon na sila tumira sa China. Di po ba, ma'am? Mahal nila ang China. Mahal nila yung China. Sumama na sila doon sa sa amo nilang Duterte, mga Duterte. Ganun yun meron po, dapat po itong mga, hindi lang po natin alam, ma'am, kung bayaran niya ng mga Duterte, yung mga ganyang hindi, yung mga ganyang klaseng tao, mga panatiko yan. Yung panatiko. Maari din namang bayaran sila. Pero karamihan po kasi, ma'am, bayaran kasi yung mga, kung panatiko sila sa Duterte, hindi sila panatiko sa Pilipinas. Di po ba? Sa sariling interest lang nila. Hindi naman sila interest ng Pilipinas ang mga pinaglalaban ng mga yan. Interest ng amo nila. Interest ng mga Duterte.
Di po ba? Hindi interes ng Pilipinas. Ang mga ganyang klase nating kababayan, gumising po kayo. Para ba kayo kanino? Para kay sa ina-idolon yung Duterte? Di po ba, ma'am? Hindi dapat tayo yung tao nako. Dapat gumising na to mga na to. Nako. Nasa EDSA ka rin. Sino yun? Nawala na ata. Bakit nawala na yun? Ayaw na mag-comment. Tinira nata ni sis best friend. Wala na, hindi na nag-comment. Nawala na eh. Ano raw? Dahil, imbis natutulungan ka ng kapwa mo Pilipino pag nangailangan ka, humingi ka ng tulong sa China. Kaya nga po, tama. Diba? Oo. Alam mo mga Pilipino, lalo na tayong mga wala sa bayan natin, na kinaawaan natin ang mga sa Pilipinas. Di ba? Kayo nangangalap kayo ng pangbigay sa mga Pilipinong nasalanta ng mga bagyo, ng mga kung ano-anong sakuna. Ewan ko, kami din dito sa Italia, nagkakalap din kami ng mga nagsusulisit kami para makatulong sa Pilipino. Baka itong anong yan, yung taong yan, tinutulungan siya. Actually, kaya may tumutulong sa kanya. Kaya may insulting na ginawa ang China, ha? Sa Pilipinas. Kasi dati nagkaroon ng sakuna, naalala ko, ang dinonate nila is certain amount na ibig sabihin, may ibig sabihin yun eh, sa Chinese, yung mga number. Kaya nga hindi ba nga ang mga Asian countries, maingat sila when it comes to gift, yung pagbibigay ng gift, lalo na pera or numbers yung sa mga bahay. Kasi may mga katumbas silang salita in numbers. Pag nag-i-insult ka, may katumbas siyang then yung amount na pagkakaalala ko, yung amount na binigay sa atin in peso, parang pagmumura yun. Yun, pag kinonvert mo siya sa yung number na yun, alam niyo yun eh, kasi may ganun din kayo eh. May ganun ba dito yung kagaya mga sa Japan, pag yung number nagmumura? 4. Number 4 is C. Death yun basahin eh. Hindi, Sa Japan. kunwari puro number ka, lalaruin mo yung number para makapagmura sa isang tao. Sige nga, paano mo gagawin? Meron nga. Hindi ko alam sis kung ano yung... Okay, bigyan ko kayo ng konting example. Sa Chinese kasi, pag nagsabi ka sampa, ibig sabihin 38 is meaning bitch. Ganun pala yun. Tapos yung 748 means go die. Ganun yung Kasi 7 number. sounds like chi, go, and C is death, di ba? 4. Then 8 is pa, please. Parang yun eh, sa likod lang yung nilalagay. Just go to hell, mga ganyan. Tapos meron pa yung mga, di ba nagsabi na ako sa inyo mga sample na mga So, meron sila insulting na Numbers. na mga number na binigay nung isang sakuna natin. Hindi lang isang beses yung ginawa during panahon nung yun. Panahon ni ni Duterte yun, alam ko, tsaka ni Pinoy. Basta dapat na meron silang pambili na gano'n. Nagko-comment ako dun sa Inquirer ata or ba sa online yun. Binubura nila eh. Kasi sinasabi ko insulting number yung inaano na yun, yung binigay na number nung parang ginagatungan nila, ma'am, kayo, go to hell, something, parang ganun. Tapos meron pa isa, yung nagbigay sila ng libreng ticket para sa mga OFW pa uwi from Hong Kong. Yung number din noon, hindi din maganda. So, meron silang parang, magre-regalo sila, pero patalikod, tumatawa sila. May message kasi insulting nga. number yung binibigay. Yun nga. Message yun. May naman ako, sister, may sasabihin naman ako sa'yo. Mas powerful ang atin. Dahil tayo maka-Diyos tayo, hindi tayo dapat tumitingin sa mga ganyang mga ginagawa nila. Mas powerful tayo. Alam mo, taimtim mong ipagdasal sa Diyos yung mga ginagawa sa ating mga kalokohan na yan. Yung mga pagsusumpa sa atin, sa kanila tatama yun. Tandaan nyo yan. Sa kanila yung Actually, totoo yan yung
itinanim mo, kung ano yung itinanim mo, akala mo maganda ibubunga sa'yo, pero hindi. Bandang Oo. huli, sa'yo babalik yan, yung mga sinabi mo, o yung sinabi Tama nila, yan. o yung Pero mga ginawa nila. hidden Yun. message yun eh, parang nangi-insult pa sila. Oo, Oo, kaya nga. Parang alam ko binibigyan hindi ka ako, sabay insulto. Kaya alam mo tingnan ba, niyo. alam mo ba kung sino yung iniinsulto, kung sino yung ibinababa, yun ang itinataas ng Panginoon. Tama ka po. Hindi lang natin alam, ha? Hindi lang natin alam at hindi lang natin nararamdaman, hindi natin binibigyan ng focus yung binibigay sa ating biyaya ng Diyos. Alam mo, dadating at dadating yan. Tingnan nyo, dadating at dadating yan. Oo, kaya nga Hindi po, naman, kahit nasa sa'yo na Wala lahat naman ang kasing power, religion ang na pera, wala na pong religion sila. Wala na Oh, sila yung China. religion, inalis Oh, na nila. Kaya komunista yung po mga yun. saradong Chinese, Oo. kaya nga ito lang po kaya nga masasabi ko sa ganun inyo ha, huwag kayong magagalit sa lahat ng mga, lalo na yung mga purong mainlander na nasa Pilipinas. Kasi yung ibang mainlander na nasa Pilipinas, mga Christian Catholic yun, pumupunta lang sa Pilipinas dahil alam nilang tunay na religion ang Nagsisimba nasa sila, Pilipinas oo. hindi controlled. Yun. May mga mangilan-ngilan dito na lumipat, yung purpose nila is yung faith nga nila. Alam nilang Wag mo tunay sabihin yung Catholic kahit faith. ikaw ay Kristiyano, Muslim, Hebrew, born again, basta't ikaw tumatawag sa Panginoon Diyos, pakikinggan ka ng Diyos. Hindi yung porket ikaw ay Kristiyano lang, ikaw lang pakikinggan. Hindi. Pati lahat ng nasyon, lahat ng relihiyon na tumatawag sa Panginoon, yan ano yan, pinakikinggan yan. Kaya, yung mga walang Diyos na yan, ang Diyos nila, yung pera, salapi, at kapangyarihan, hindi maganda yan. Balang araw din. Pero tayo din naman, maging alert din tayo. Dahil ang Diyos Kaya nga naman po. tuturuan tayo kung saan tayo dapat lumagay. Kaya nga po, ma'am, tama po kayo. Tingnan niyo yung China ngayon, ekonomiya, bagsak na. Hindi pa alam ng mga Duterte. Ayan ano na po yan, meron na divine intervention. Oo, divine intervention talaga. Tingnan mo sila ha, mga apat na raan ang mga security nila sa mga paglabas nila. Maligaya ba kaya sila ng ganong klase ng buhay? Hindi. Tanungin nyo lang yung sarili nyo. Kung ikaw ba may 400 na magbabantay sa'yo, maligaya ka kaya? Wala kang freedom. Walang nagmamahal sa'yo. Dahil lahat kaaway mo. Natatakot kang lumabas. Yung idungaw mo lang yung mukha mo sa labas na nag-iisa ka, hindi ka makagawa. Kaya Diba, ano yan eh. apat na rin ang magbabantay sa'yo, di pati pag-CCR mo, mahirap. Kaya nga po, sir. Baka may kasama ron sa CR. May kasama ko sa Kaya nga nagpapasarado ng kalye kasi hindi kakakasya doon. alam niyo po ba, yung tae ni Putin, pagpupunta siya sa mga summit sa ibang bansa, meron siyang hindi siya pwedeng tumae doon sa kubeta ng hotel na yun sa ibang bansa. Tsaka may dadalang may dadalang kusinero yun. Oo. Kasi baka ma-analyze yung tae niya, yung health niya. Kaya inuuwi nila sa Russia yung tae ni Putin. Ganun po katindi yung ngayon. Oo. Ma-analyze yung health ng leader ng bansa. Kaya hindi po sila. Tayo, ewan ko kung alam ng gobyerno natin yun. Pag pupunta ka sa ibang bansa, pag may mga summit na yan, dapat hindi, pag umebak sila doon sa may mga spy doon, diretso doon sa may scientist mag-analyze kung ano yung sakit mo. Ngayon, doon kanila malalaman kung ano yung pag-iisip mo, no? Kasi magkadugtong yung health sa ng utak mo, kung ano yung magiging decision mo. Di po ba, ma'am? Parang kaya ang hirap din ang kalagayan ng mga yan, kaya nga po. Walang kalayaan. Walang kalayaan. Hindi ka pares natin. Wala silang freedom. Magagawa natin ang gusto nating gawin, di ba? Sila Tama hindi. po. Bawat takbang nila dinumero eh. Kaya nga po.
Kaya pero ano po sa palagay niyo dapat pananaw niyo, sir? Kung ano yung dapat gawin ng Pilipinas sa mga Duterte? Para sa akin, dapat niya ibala sa kanyon, papuntang China. Iba naman sa inyo. Oh, dapat tinatanggal na yan sa gobyerno yung mga ganyan tao, di po ba? Ano pa sa... Halatang-halata na. Ewan ko po kung ano mangyayari sa mga ilang araw, kasi sabi ni Sir Toto, isasampa daw yung impeachment ni sino to? Pero secret nga pala yung sabi niya sa live ni Sir Toto. Isasampa daw yung impeachment ni Sara. Pero pag masampa yun, ewan lang natin kasi dadaan pa sa Senado. Marami din ng mga tao ni Duterte sa Senado. Si Bongo, sino pa nga? Si Bato, si Tolentino. Ang dami papuntaan na doon eh. Mga ano sila, mga galamay diyan sa gobyerno ni Marcos. Ayan pa yung si Locsin. Nako. Sa binitawan niya pong salita na yun, magagalit sa atin yung mga mga Islam, no? Kasi alam niyo po Sir Gis, di po ba? Oo. Yung sinabi ni ni Locsin sa ex niya sa Twitter, no, yung tweet niya. Yung okay lang daw mamatay yung mga bata, di ba? Naku po. Patayin. Ayaw ko na ng problema ng pinapagana nila yung mga nila eh. Ano po yun, ha? Hindi pa rin kanya. Tsaka ang kanya, filosofiya niya, patayin mga bata. Ganun ba? Oo, kaya nga po. Yun. Ay, ako may nakuha akong filosofiya na para daw magbago ang ugali ng Pilipino, pagpapatay ng mga matatanda, matitira bata. Balik na naman pala siya. Di ba? Papatayin yung mga matatanda. Ayun ako. Matitira bata para mabago ugali ng Pilipino. Ganun na lang po yung pag-asa natin. Pero Siya sir, pala baliktad. yung ating pinuno sa Department of Education, nako. I-brainwash nila yung ating mga kabataan, yun yung nakakatakot. Mamamatay na yung mga yung mga matatanda pag mawala na, yung madaling i-brainwash yung mga bata. Hindi ko ba? Oo. Tama po si Mama, no? Sana nga mawala na sila sa gobyerno. Ansa na rin katulad natin sila mag-isip. Kaya nga po, Mama, dapat Pilipinas, Pero dapat, Ma'am, hindi po ba ekonomiya? Dapat ekonomiya, lumago yung ekonomiya ng Pilipinas, dapat ma-industrialize na yung Pilipinas para magkaroon din ng trabaho doon sa bansa natin, no? Kasi pag di po ba wala ngayon doong malalaking kumpanya, wala kang makukunan ng mga donasyon, kaya ginagawa nila, kinukurakot nila yung kaba ng bayan. Hindi agayan sa mga first world countries, marami pong mga malalaking kumpanya. Maraming nagdo-donate sa kanila. Sino po, sir? Si Ismakisi, kako siya, ba tayo umakyat? Nga, ma'am, akyat po kayo. Sabi niya magkasindan na ata kami. Kasi para ipahayag nyo dito yung nasa kalooban nyo. Kahit ano lang kayo, kay sis best friend, ano lang siya, yung boses lang. Tuta niya, may retrato siya. Tuta yun. Tuta si sis best friend eh. Pwede lang po yan kahit ganyan. Tuta ni observer. Tuta. Best friend po, di ba? Best friend. Tuta siya Sana yung hagdan? Nawala natin yung hagdan, Joke lang best friend. Hindi ko pa naman best friend ko. Wala sana si sis. Sis, best friend yung hagdan na. Sis. Akyat ata si
Si Ma'am S. Makise. Nahirapan ako magbanggit. Si Ma'am S na lang. Ayun. Makise. Ah, Ma'am Ma'am S. Sis, pakibaba po ng hagdan. Ayan na. Para, Ayan, binabana ni best friend. Animism? ah, Ano ibig sabihin? Ano Ano po? animism? Animal? yung Tao Animation? Confusion ni mga nagko-confuse ng mga tao. ano yun, sir? Hindi, hinahanap ko yung sinulat ni best friend eh. Ah, Yung tungkol sa China. sa China, no? Wala na po yung China eh. Bagsak na yung nila. Tapos hinigpitan na yung chip. Yung semiconductor. Mahirap na pumasok doon sa kanila. Kaya, hindi na sila makagawa ng sophisticated na mga Di ba mga nagsialis na bagay. yung mga malalaking manufacturer Product. doon? Opo. Mga malalaking kumpanya doon nagsialis na. Mm. Kapares yung Yung Mitsubishi nga ng Japan eh. Yung Nasa Mitsubishi Vietnam na yata. car, motor, umalis na sa China. Kaya bagsak na po. Ilan yung sa loob ng 5 kabataan doon, walang trabaho yung isa. Kaya Sa nga, China. people China ngayon eh. Oo. Bagsak na eh. Kaya delikado rin po no? Baka kung ano Alam niyo pag ba, ang sweldo dyan ng mga trabahador, Mm. $50 a month. Mm. Ma'am, kasi dito po ako sa Japan dati. Kwento ko po meron po ako mga galing ng dating panahon doon ako sa malaking kumpanya kasi nagtatrabaho dati. Ngayon, yung mga trainee galing sa China, nakaano ko na rin po, naging kasama ko sa work, no, trainee. Alam mo nyo po, sabi nila sa akin, dating panahon pa yun, yung sweldo nila 10 lapad. 10 lapad sa isang buwan. Yung 10 lapad po na yon, isang taon na nilang sweldo sa China. Yung po yung sinasabi sa akin. Pero, Kaya nga, mura. ito, nakakaawa. Oo. Kita mo yung mga nagtatrabahong mga sa pabrika na nagpapakamatay dahil pinipilit sila magtrabaho halos ng 16 hours a day. Kasi ma'am, hindi po kasi ito naman, yung gobyerno po nila yung mali kasi komunista eh. Yung mga ordinaryong tao doon sa China, hindi naman ganun eh. Kaya lang, dapat ipaglaban nila, tanggalin nila yung gobyerno nila na yan, no? Mas Paano siguro. sila lalaban? Sila? Nasa under ng dictatorship sila. Oy, bakit yung Pilipinas? Under ng Marami tayong mga heroes na nag-alay ng dugo. Alam mo, ang komunismo, gusto nila, yung pare-pareho sila, kung magkano yung sweldo ng isa, ganun ang sweldo ng isa, kung magkano kung anong meron ka, meron din yung isa, ganyan ang nila. Hindi yung magsumikap ka para sa sarili mo, para sa pamilya mo. Iba ang nila, ang ideology nila. Oo. Pero ma'am, parang kasi, ang lawak-lawak na nga ng China, pati yung Russia, gusto pa nila mag-expand. Ma'am, nasa 21st century na tayo, no? Ang mga meron at ang mga lalong nagiging sakim yung mga yan eh. Yung meron na sila, tapos maunlad na sila, nagiging sakim pa sila. Gusto pa nila dagdagan, kanila lang, at saka yung power. Gusto nila yan. Kaya nga po, ma'am, di ba? Kasi, ma'am, ito po, meron akong kung gusto talaga ng mundo na wala na tayo naghihirap ng mga tao sa ating mundo, no? Tanggalin yung mga ganyan nag-iisip na ng kagaya nila Putin, nila Xi Jinping, nila Duterte sa mundo. Kasi kung wala po yung mga yan hindi na kailangan ng budget ng ganong kalaki ng military. Isipin niyo po kung gaano kalaki yung budget ng military sa buong mundo. Amerika ang laki-laki, di ba? Budget ng military lang yun. Pag walang ganong kalaking budget yung military, na lang sa taong bayan, yung budget na yun ibigay sa welfare, no? Siguro wala sa ating sa mundo na to na
maghihirap ng na tao, di po ba, ma'am? Kasi ang laki-laki ng budget ng mga military sa buong mundo kasi mayroong taong ganyan nila si Jinping, yung Putin. Napupunta yung dapat na mapunta yung mga resources doon sa mga naghihirap na tao, napupunta sa budget ng ng military or para magbantay seguridad, no? Kasi may mga ganyan tao, Dito rin po sa Japan, yung budget nila sa military, hindi 1% ang ata dati, ngayon gagawin nila 2% ng GDP nila. Dahilan sa ganyan nga nangyayari sa environment sa buong mundo. Kaya kailangan nilang ilaan yung budget sa military, sa seguridad. Kasi mayroong mga ganyan tao, hindi mo alam kung anong mangyayari. Dapat yung budget na mapunta sa welfare ng tao, napupunta sa seguridad. Kasi mayroong ganyan tao, no? Kagaya ng si Putin, si Jinping, tapos yung Iran na yan, pati yung sa Pilipinas, si Duterte. Ganyan mag-isip na tao. Hindi po ba, ma'am? Kung world peace talaga yung gusto nyo, dapat hindi na yung... Hindi, alam mo, talagang kagaya dito sa Pilipinas, dapat bigyan talaga ng budget ang military, lalo na sa atin, Dahil kawawa ang mga militar, ang mga pulis, pero hindi naman yung mga pulis na pumapatay ng mga kapwa nila. Iba po yung conforme doon sa mga ganon. Pero dapat bigyan sila ng sapat na budget para pangalagaan ng bayan. Seguridad po, di ba? Kaya yung Philippine Navy, yung Coast Guard, yung Philippine Army, Air Force, lahat ng mga militar ng Pilipinas dapat suportahan yan. Dapat talagang suportahan dahil yan ang at yan ang ating mga security. Kaya yan nga po siya. Kasi nandyan yung mga ganyan tao hindi tayo makakasabay sa mga militar ng mga China na yan, ng Amerika, wala tayo. Kulangot lang tayo niya mga yan. Kaya hindi, ma'am, kasi yung dapat na budget na ipagkalaan sa kanila, kinukurakot nga ng ating mga di ba? Kinukurakot ng mga politician. Yun na nga talaga, halimbawa na lang, ito na lang, halimbawa na lang, ang bayan natin, kumikita tayo sa langis natin sa Malampaya. Halimbawa na lang. Kasi may nadinig ko yung dun sa isang talk show na napanood ko. Ang kinikita daw ng Malampaya is 100 million a day. 100 million laki. A day, Laki pala, no? Sobrang laki. Yun lang, pwede mo nang gastusin para sa naghihirap na kababayan mo Pero nasaan yung mga kinitang yun? Nasaan nga po, yun? Confidential funds. Nasaan yun? Yan. Kasi nga po, ma'am, wala doon sa atin nga, di ba, wala atang mapagkukunan silang pera. Doon yung sa yung kaban ng bayan, yung doon ang yung... mga taxes natin, wag man sabihin wala tayong mga taxes. Kahit ikaw mahirap na tao ka, nakatira ka sa Islam area, ikaw talagang walang hanap buhay. Pero kahit papaano, yung konti mong kinikita, ibinibili mo ng bigas, may tax dyan. May kaya tax nga na po. binabayad dyan sa bigas. Pati kape, asukal. Bumibili ka ng isang stick ng sigarilyo. May tax yan. Sigarilyo, may tax yan. Kaya nga po. Kaya lahat yan, may tax yan. Ngayon po na siguro yung ating mga kababayan nalalaman dahil dyan sa confidential funds. Tsaka yung lahat tayo nagbabayad ng tax, kahit na isipin nila na mahirap lang naman ako Wala rin akong bahay Nasa bundok ako nakatira. Hindi ako nagbabayad naman ng tax. Wala akong pakialam dyan. Meron kayong pakialam kasi lahat ng bibili kayo ng asukal, kape, may tax yun. Ngayon lang ata na nalalaman ng ating mga kababayan na nagbabayad tayong lahat.
ng tax. No? Mm. Yan yung at least namumulat natin ang ating mga kababayan ngayon. Kaya may karapatan kayong magalit. Lahat ng kinukurakot nila, pera natin yan. Pawis at dugo ng sambayan ng Pilipino, ang kaban ng bayan. Alam mo ba, ang ganda dito, nung ako ay sumasama sa mga group tour, halimbawa pupunta kayo sa ibang Opo. bayan ng Europa. Alam mo, sasabihin ng guide ninyo, dito sa lugar na to, ang shopping, bigyan naman natin sila ng kikitain at ng maiibayad ng pang-tax natin para sa kanila. Yun ang ini-open nila sa isip na, sige, bumili ka para may tax yung binili mo. Nakakatulong ka sa gobyerno nila. Kaya bukod sa turismo, ang turismo nagbibigay din ng tax para sa bayan dahil yung lahat na binibili ng turismo. Kaya ano yun sa gobyerno yun kaya para nga po, kita ma'am. ng gobyerno. Ito pa isa na dapat malaman ng ating mga kababayan. Lahat po na nakaupo sa gobyerno, tayo ang nagpapasweldo. At ang mga budget nila, binibigay tayo, pera natin yan. Lahat ng mga security guard na nila Sara Duterte, sagot bayad ng Pilipinas yan. Yun ang dapat malaman nila. Lahat ng mga tagapaglingkod ng Pilipinas, tagapaglingkod dyan natin, tayo ang nagpapasweldo sa kanila. Kaya huwag kayo magpapalinlang sa yung mga pinamudod nila na ayuda. Pera din natin yan. Tapos ibibigay nila sa atin pera natin para sa kanilang sa kanilang muka, sa pangalan nila. PR nila yon. Pero yung ginagamit nila lahat na pera na yun, pera natin yun. Hindi ba kayo nabubisit? Ginagamit nila yung pera natin para lang sa kanilang pampabango sa pangalan nila. Di po ba, ma'am? Yun ang dapat malaman ng mga Pilipino. Yung mga namumudmud na yan ng mga public servants natin, tanungin nyo yan, saan yung pera din namin yan Dapat magalit kayo. Bakit pinamawad mo yung pera namin? Ganyan po dapat yan sa malaman. Yan ang mga assignment natin. Dapat ipaalam natin. Tayo, ipaalam at saka sabihin sa Ilagay kanila sa utak mga ng mga taong hindi nakakaunawa nito. Dapat Kagaya po sabihin ni Sara Duterte, diyan di ba sinabi niya po yung confidential funds niya para hiningi niya kay Marcos para sa maging satellite office ng Vice President. Bakit gagamit ka ng pera ng gobyerno, gagawa ka ng Office of the Vice President sa lahat ng lungsod natin sa buong Pilipinas para ipamudmod, para yun? Sa'yo din mapupunta yung kasi ikaw yung parang magkakaroon sa kanya ng utang na loob yung lahat ng sambayan ng Pilipino kasi maano sa utak nila, nakakuha ako ng pera doon sa satellite office ng Vice President, nakatanim, may utang na loob ako doon sa Vice President, pag botohan, anuhin ko. Pangangampanya po yun para sa sarili lang niya. Tapos yung problema, pera natin ng ilang milyon, gagawa ka ng Office of the Vice President na satellite na office, pera ng taong bayan. Sayang yun, di ba? Di po ba, ma'am? Oo. Aksayadong pera ng inaaksaya mo. Yung pera gagawa ka pa ng maraming Office of the Vice President. Pera ng taong bayan niya. Wala sa utak din ng ating mga tagapaglingkod na pera na atin yung pera yung ginagamit nila. Di po ba? Parang akala mo pocket money nila Dapat ikalat natin at lahat tayo, yung mga mayor, gobernador, pati yung pulis, pati yung military. Pera natin lahat ng ginagamit nila. Dapat ilagay natin sa gobyerno, pera natin lahat ng pangbayad. Pati yung pulis, yung bala ng pulis, yung patrol car, pera ng Pilipinas yan. Tapos yung gasolina pa yan. Pera na natin lahat yan. Kaya merong mga pulis mayayabang dyan sa kalye pera namin lahat ang ginagamit nyo. Mga tagapaglingkod namin kayo, di ba? Yan, itanim po natin sa utak ng mga Pilipino. Kaya yung mayayabang na yan, dapat lahat ng mga tagapaglingkod natin, tayo nagpapasweldo. Ilagay nyo sa utak nyo yan
Kaya dapat may karapatan tayo magsalita at magalit, no? Kung mayayabang sila, huwag kayo magpalinlang, baliktad po. Tayo ang pinaglilingkuran nila. Yan po dapat ikalat natin sa ating mga kababayan. Kasi dito sa Japan, ganun po eh. Pag alam nyo po na ganun, yun yung normal, yung tamang mentalidad eh. Yun yung katotohanan, di ba? Oh, lahat ng mga kotse nila Marcos na yan, lahat ng mga gamit nila ng presidente, pati yung dyan sa Malacanang, pera ng taong bayan yan. Oh. Lahat ng sa kongreso, yung mga congressman, tayo nagpapasweldo dyan, senador. Oh. Pero ina-attach nila yung tulong nila sa bayan, sa ating mga kababayan, yung ina-attach nila yung pangalan nila. Oh, gisingin po natin pera natin yung pinamamudlo nila. Di po ba, ma'am? Oo. Oh. Akala mo yung asal po nila kagaya niya na si mayor nagpagawa niyang tulay na yan. Akala mo naman pera ng mayor. Di po ba? Oh. Yun yung tinatanim nila yung sa utak ng mga tao, no? Na ayun, paggawa ni mayor yan, yung kalsada pinaayos ni mayor. Pera natin lahat ang ginagamit. Katulong natin yung mayor na yan. Pera natin yung ginagamit, tayo nagpapasweldo tapos yung ginagamit niya pang paggawa ng kalsada, pera din natin. Oh, bakit ang yabang ng mga mayor, gobyerno ay yabang eh. Ayan po yung inaano ko, yung point ko po. Yun atin yan lahat eh. Oh. Hindi po baka may marami masaktan sa atin kasi sinasabi kong katulong. Kasi yung Englishin mo yung public servants, di ba? Servant natin yan eh. Bakit ang yayabang nila? Hindi na sila nahiya. Akala mo ina-attach nila yung pangalan nila sa sa mga ayuda. Hindi nila pera yan ng taong bayan eh. Tapos akala mo yayabang, namimigay si mayor, namimigay si gobernador. Pera natin lahat yung pinamimigay nila. Di po ba, ma'am? Yun yung wala sa ating karamihan sa ating mga kababayan. Wala sa utak nila na lahat ng mga ginagamit niyang iniidolo nilang mga public servants na yan, pera natin. Lahat Lahat ng sambayan ng Pilipino, pera po natin yan. Kailangan malaman ng ating i-educate natin ng ating mga kababayan. Kaya may karapatan tayong magalit na at tanungin si Sara Duterte kung saan niya ginastos yung 125 million. Di po ba, ma'am? Saan niya ginamit? Ipaliwanag mo. Saan mo ginamit? Tapos gagawin niya pang gagawin pa tayong rebelde. Kasi kung sino raw kumontra doon sa confidential funds niya na yun, kalaban ng bayan, Kayo ang kalaban ng bayan. Dinidistort nila yung yung reality at ang katotohanan. Dinidistort nila. Ayan ang oras. Okay lang kayo, ma'am? Si Sir Gis. Tuloy lang ito dyan. Nakakatulog na yata si Gis. Sir Gis, matutulog na. Nakikinig lang sa inyo Nakikipagbiruan ako rin sa dalawa Hindi. Ma'am, ayun pa. Sir Gis naman, no? Doon pala siya nakikipag-chat sa baba. Sa YouTube. Meron ako mga pag-grupo dito, mga bago kong kaibigan. Ayan po si Sis Maya, matutulog na. Hapon dyan pala sa Italy. Kaya pa kayo. Okay, ciao. Good night po, Sis Mayam. Good night, Mayam. Good night sa inyo. Hindi pa kayo magsisitulog. Ako, ano po, maaga sir? pa ako dito. Tatanungin po natin yung presidente na si Sir Gis. Siya po yung niyan eh. Ano po, sir? Tapusin natin. Sis best friend. Okay. Alas 12 na rin Kaya nga, sige po. Bukas na lang po ulit. Good night. Good night po. Sir Gis, his best friend. Good night. Ma'am Ciao, best Elizabeth. friend. Ciao, Gis. Elizabeth. Ciao, Rick. No. Ma'am Bukas na lang ulit. Sis Mayam. Ingat kayo. Ingat kayo palagi. God bless. God bless. Good night. Ingat.
Yeah. maraming salamat po sa pagpunta at